Dahil nahuli nyo ng 1:36 PM pa lamang, ng 1:36 PM pa lamang, pero according sa affidavit, 7:18 ay huli na sila. Ay 7:18 pa lamang sila nahuli. And that's the reason why etong mga pulis na to, sila yung team leader si Andy Guerrilla, lahat kayo pwede namin pakulong ngayon. Bakit? Nagsinungaling kayo eh. Sinasabi ng hepe nyo, arrested na eh. Alas 4 pa lang ng hapon. Pero dito, sinasabi nyo sa affidavit ninyo, 7:18 nyo nahuli yung tao. And that's constitute a crime. Hindi lamang yun ang aabuti nyo dito. Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Guerrilla, head ka ng team. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, Your Honor. Paninindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa affidavit nyo? Yes, Your Honor. Oh my goodness. Sige, pakita yung bike. Sino may-ari? Si Ken? Meron ka ba Yes, Your Honor. ebidensya? Meron po kaming picture. Nasaan? Dito, pakita natin yung bike. Sa video. And Your Honor, emphasize ko lang po na yung sinakayan nung nagnakaw ng bike, yung nagangka sa kanya nung papasok sila dun sa bahay ni na Louie, ay yung Gecko Lia. Yung Gecko Lia. So, sino si Ecolea? Ecolea, ikaw ba nagdala ng bike palabas? Yes. No, Patrolman Ecolea. No, Your Honor. Yung kumuha po ng bike ay angkas-angkas niya nung pumasok sa looban ni na Louie. Sige, pakita natin. So he can easily identify kung sino yung taong inangkas niya. Pakita nyo muna para makita natin kung totoo yung yung picture. Ito, Andy Guerrilla, head ng team. Your Honor, mismo si Kent po yan. Si Kento. Ito yung bata, may-ari ng bike. O, sige, asan yung kanina sa video na nakita natin lumalabas sa may dalang bike? Pakita natin yung yung video. Andy, so wala kayong kinuwang bike. And even yung motorbike na ginagamit ni Louie, hindi nyo dinala. Hindi po. Sige. Okay. Tony Kilaw. Your Honor, napakalinaw po sa video na yung sinasakayan po ni Mr. Guerrilla ay yung motorcycle po ni Louie, papunta at paalis. Ayan. Ito. Meron din po akong picture ng motorcycle. At kung i-enhance po natin yung CCTV, ma-identify po natin na yung motor ni Louie at yung sinasakayan niya ay iisa. Attorney Bernardo, Napolcom, so have this case been filed sa Napolcom already? Your Honor, wala pang naipafile sa Napolcom. Inaasahan namin yung IAS magkakandak din ng parallel investigation. Gaya po na nangyari doon sa Mayo case na yung actual na paghuli kay Mayo hindi na-report. Pinalabas nila, nahuli pa ng the following day. Lumalabas po sa CCTV, ganun din yung nangyari. Nahuli yung tao, subalit inire-report nila alas 7 na nahuli daw.
itong mga bagay na ito ay napakabigat na usapin po ito. Kaya aasahan namin yung Regional Internal Affairs Service ang dapat mag-imbestiga din. At nandoon po sa Section 53, ang Regional Director ay merong summary dismissal authority. Kung sa tingin nila ito talamak at hindi nagpapakita ng kagandahang pangyayari, dapat mag-assume na rin yung regional director para mas nakakataas, para matugunan kagad. Ganun po yung sanang pansamantalang inumumungkahi namin. Kailangan po ito matutugan talaga. Nangyari na ito doon sa Antipolo, nangyari sa Imus, nangyari sa Maynila, para bagang hindi na tumigil itong mga bagay na ito. Kasama po ng ang NAPOLCOM dito sa ganitong pag-uusig, Your Honor. Okay, maraming salamat po. RD, Gases, so nakarating na po ba sa inyo itong pangyayaring ito? Good morning, Your Honors and Mr. Chairman, sir. Actually, ngayong araw ko lang po nakita tong mga ebidensya na to. Ngayon lang po. Have you filed this, kayo naman, Mr. Kilaw, itong mga sinubmit nyo sa amin kahapon, ano ba to? Nag-file na rin ba kayo ng case against this our PNP officers? Not yet, Your Honor, kasi po palibasa pa niyo po ako sa YouTube. So, iniintay ko po yung magiging report ng committee as basis na rin po. Parang ganun po yung naging ano ko sa sarili ko. Naging... Well, I think... So wala po akong pinagpapailan pa ng counter. Huwag maging basis yung ating hearing dito for Yeah. your filing of your case Yeah. against our PNP officers, no? Sorry, Kasi Your Honor. dapat kung talagang meron kayong pinagbabasihan, i-file na po natin to para sa ganun po makita natin yung appreciation ng korte about this. Kasi yung kaso ni Kilaw, it's a different case based on the affidavit that was filed by the PNP. And these are their allegation. And meron naman kayo allegation, so the court will determine, no, yung veracity ng dalawang allegation. But Yes, sir. kami dito sa Congress na ito, our purpose is investigation in aid of legislation precisely on the CCTV House bills that have been filed dito sa aking committee. At So- yun po yung reason namin, kaya namin po dinidinig itong investigasyon na to. But yun na nga, again nga, that's the reason why we are asking our members to be truthful, no? Kasi para makita natin ano yung importance nitong CCTV. Sorry, Your Honor. Yeah. Oh, yeah. Truthful sila at tayo. Okay. Anyway, anybody who wanted to Congressman Gonzaga, please. Pare, pasensya ka na, meron pala nakalinya. So we'll be asking muna si Congressman Bosita, then Paduano, Rehencia, and then si Gonzaga. Thank you. Yes, thank you, Mr. Chair. Gusto ko lang, sir, itanong sa Chief of Police. COP, bago ka na-assign sa San Pedro City Police Station, saan ka naka-assign? Provincial Headquarters, sir, ng Laguna PPO, sir. Anong unit assignment mo doon? Sa chief po ng base police, sir, and police tourism, sir. Okay, prior noong assignment mo yon, saan ka naka-assign? At Santa Cruz, sir, Santa Cruz Municipal Police Station, sir. Santa Cruz Municipal Police Station, more or less ilang months or year na-assign ka doon? 3 months, sir, 3 months. Okay, prior doon sa assignment mo sa Santa Cruz Police Station, saan ka assign? Los Baños, sir. Gaano katagal ikaw doon? Almost 3 months din, sir. Almost 3 months. Yes, sir. Prior doon sa assignment mo sa Los Baños, anong assignment mo? Sa PMFC po, sir. PMFC, Yes, sir. gera yon, di ba? Panggera yon. Yes, sir. Okay, prior sa PMFC, anong assignment mo? Quezon, sir. Province, sir. Anong assignment mo sa Quezon Province? PMFC also, sir. Gera pa rin yun. Yes, sir. Prior doon sa assignment mo sa Quezon Province, PMFC, anong assignment mo? Laguna, sir. Laguna. Laguna. Kalawan, sir.
Kalawan, anong assignment mo doon? Chief of Police, sir. Chief of Police. More or Yes, sir. less ilang years or months assigned ka 5 doon? months, sir. 5 months. Yes, sir. 5 months. Oh, sige, Kalawan. Kalawan Police Station, Laguna. Sa one month period, 1 week period, do sa experience mo sa Kalawan, Laguna, ilan yung accomplishment mo sa anti-illegal drugs? Ano naman kami, sir, nakaka-accomplish naman kami pertaining dun sa target accomplishment po namin, sir. Okay. Target accomplishment. More or less, ilan ang target ninyo sa Kalawan, Laguna? 2 in a week, sir. 2 in a week. Yes, sir. Okay. Peaceful kasi yan Kalawan, Laguna eh. Justified. Dito sa San Pedro, gusto ko lang ikaw i-remind kapatid ha. Nandito kayo, hindi para litisin. Hindi kami korte. Gusto lang namin i-find out ano yung problema para masolusyonan at wag nang maraming masakripisyo pa. Ako, si General Acop, si Colonel Rencia, retired police officer kami, and we love PNP. Pero between the PNP personnel and the individuals, katulad ng mga ito, doon tayo sa tama. So please, wag mo akong galitin. Sagutin mo ako ng totoo. Gaano ka na katagal sa San Pedro Police Station? 7 months, sir. 7 months. Yes, sir. Ilan ang target accomplishment ninyo on illegal drugs every week? 6, sir. 6. Namimit ninyo o hindi? At times, sir, nami-meet, at times hindi, sir. So pagka kulang ang accomplishment mo, target every week, hahabulin mo for the following week. I am correct or not? Yes, sir. So may target kayo, di ba? For that matter, Mr. Chair, may I manifest that Police Colonel Depositar, the Provincial Director of Laguna Provincial Office, be directed to submit statistics on their accomplishments on illegal drugs from January 1, 2023 to present. Mr. Chair. Okay, Colonel Depositar, can you kindly reply? Reminder, Congressman Busita, wrap up kasi meron tayong second hearing doon sa Yes, Mr. Chair. Gusto naman. Go ahead. Mr. Chair and our honorable esteemed congressman, yes, we will comply with your instructions to submit the drug accomplishment reports of Laguna Police Provincial Office covering the period of January 1, 2023 up to present. Thank you, sir. Mr. Chair, if may I add, by police station. PD. I'm sorry, sir. Yung accomplishment po ninyo statistics by police station. Yes, sir. Breakdown by police station, sir. Same period. And status, please indicate the status of all cases on illegal drugs. Your accomplishment of Laguna PPO. Yes, sir. We will submit and we will comply, sir. Mr. Chair, nabanggit ko lamang po ito kasi po very clear. Natutuwa nga po ko si General Acop, Honorable Representative Acop of Antipolo City. And na-call yung attention ko po kasi during the previous hearings, meron po siyang resolution na kapareho po nito. At kung i-analyze po natin deeper, ito po yung resulta ng kota-kota sa PNP, which nakakatuwa din po na in-acknowledge ito ng ating Chief PNP and even the DILG at sinabi ng ipapahinto ito. And I strongly believe, Mr. Chair, kung hindi mababago ang parameters ng PNP dito sa best police officers and best police units, hindi po matatapos itong problema na ito. Yun lamang po, Mr. Okay, Chair. And maraming salamat, Congressman Busita. Tanong ko lang muna bago ko si Congressman Paduano. Briefly lang. Si team leader si Andy Garilla. Dito kasi sa nakita kong pre-operational report, 5 lang kayo. Si Andy Garilla, si Mungka, Lorenzana, Tamaray, Embuenga. Pero doon sa presentation,
sino si Karandang, si Tedra, saka Hecolea, saka si Rotarla? Andito ba sila? Si Karandang. Si Karandang. Ikaw si Karandang. Can you kindly sit on the, sa mic natin para marinig natin? So Karandang, were you officially part of the team? Hindi ka kasama sa team. Hindi po, sir. Eh, bakit na-involve kayo sa, Yun nga It's po ang operation. hindi ko po alam at wala po akong knowledge at wala po akong partisipasyon sa panguhuli kay Kilaw. hindi ka kasama sa Hindi po, nag-operate? sir. According sa inyong report, can you kindly identify si pangalan to? Si Louis? Louis? Sir, medyo nagkakahawig po silang dalawa eh. Kahit pagmasdan naman po natin, sir eh. Hindi ko po ma-sure kung actually kanina ko pa po pinagmamasdan kung sino sa kanilang dalawa yung sumuntok sa akin eh. Hindi ko po ma-confirm pero andyan naman po yung arresting officer, sir, para magpatunay siguro. At any rate, sige. We'll be asking Congressman Paduano, please. Anyway, since I should have yield my time to Congressman Gonzaga because I have a lot of questions na raise. Anyway, Mr. Chairman, since I have not read the affidavit of the witness and the PNP, at saka yung Karandang, tinanong nun din lang, sino ba yung head ng operations noon, that time? Yung head? Ano ba, kino-confirm mo ba na si Karandang hindi kasali doon sa operations? Sa bypass operation po, Your Honor, wala po si Sergeant Karandang po. Hindi. Sa buong operations. Yes po. Operations yan, wala. Wala po. Wala. Wala. Sa bypass operation po. Hindi nga eh. At tinatanong nga yung buong operation doon sa subject. Kasama siya, hindi. Hindi po. So wala siya sa operation. Yes po. Okay. Anyway, hearing from the Napolco, Mr. Chairman, mas maganda yon kasi he cited some provision with regards to cases. And that's Congressman Paduano, and that's the reason why we're hearing this subject matter. Kasi nga yung mga CCTV nadi-deny ng mga for example, ayan, nakita naman natin maliwanag nandun yung kita naman natin yung ibang muka doon sa CCTV, but unfortunately nadi-deny pa rin ng ating mga kasamahan sa organization, and this really pains us, and that's the reason why we need to have a concrete na law on CCTVs and yung body worn camera. At pasensya na po kayo kung kami po nagiging masyadong sentimental or tumataas ang aming presyon sa mga ganitong klase ng issue, dahil nga kami po ang binubutiktik ng ating mga kababayan that we have to listen to them as well. At napakarami nang dumarating sa aming mga sulat pertaining to the allegation of illegal activities being perpetrated by the PNP official. This hurt us. Lalo na yung mga kasama natin mga pulis na narito. Nasasaktan sila. Nasasaktan sila dahil ang tinatamaan yung organisasyon na matino naman per se. Ang problem, merong mga iba na gumagawa ng mga bagay na ikasisira ng ating organisasyon. Maraming pondo nilalagay ng gobyerno. Dinoble na nga ang sweldo ninyo eh. As a matter of fact, problema kami ngayon sa MUP, yung military uniform personnel. Dahil yung automatic indexation nyo, inaayos po natin, nagdedebate kami dito. Gato pa nararanasan natin mga problema na sana naman kung nadoble na sweldo ng ating mga PNP officials and members, sana maging maayos na. Hindi na yung tipong pupuntahan tayo dito para magsumbong. Pag hindi naman natin ginampanan ang ating tungkulin, tayo naman sasabihin bias tayo. Kaya hindi mo malaman kung saan ka pupwesto sa problemang ito eh. Kaya nga kanina sinasabi ko, Colonel, di ba, Lijen, sinabi ko, be truthful lang eh. Di ba? At ang mabigat, syempre, poproteksyonan mo yung mga kasamahan, poproteksyonan mo yung mga kabaro. But we have to make things right. Pag mali, mali. Kapag ang bata natin nagkamali, pakita natin. Ang isang leader, napapakita niya ang kanyang pagiging leader pag tinatama niya ang kanyang tao. At dito sinabi mo na kasi kay Attorney Salazar eh. True text eh.
And that's a criminal case that you have to defend pa rin. Kasi dito meron ditong maraming kaso kayong kakaharapin. Di ba? Kinidnap nyo yung tao. Kung 1:36 to 2 p.m., that's kidnapping. Ninakaw nyo yung bike, that is robbery. Oh, ang daming kaso na pwede nyo kaharapin dito. Physical injuries. Di ba? At any rate, again, ang aming purpose ay yung ginagawa po namin bill. Unfortunately, lumulutang yung mga ganitong bagay na kinasasama din ng aming loob dahil nga you are part of the government. You are part of the government. And again, hindi namin gustong ipin down ang PNP. We are trying to be a part of the cleansing method that being conducted by the PNP. Chairman, last na lang, Chairman. Anyway, Congressman Relax. Paduano, before I recognize Congressman Rehencia, briefly. Anyway, Chairman, ano lang si RD, Region 6 nandito, si Villaflor. Alam naman niya ni RD how I supported the police, di ba? Pati mga projects, lahat, di ba? Parang kabuti na muusbong doon sa mga stations natin. Pero hearing this kind of cases by policemen, parang mawala rin yung drive namin to support the police. Hindi niyo ba alam na doon sa region ko, Region 6, almost from the province hanggang doon sa regional office, nagpapatayo ko doon ng mga buildings. Out meager budget. Kasi party list lang ako. Pero hearing this kind of practices within the organization, parang mawala yung mo. But of course, sa amin, sa region, I'm proud to say, the police namin doon is talagang trabaho. No, though of course, hindi naman yan 100% perfect. But of course, as the chairman said, dapat wala kaming personalan dito. Well, in fact, sabi ko na nga, we are very supportive of the police organization. And organization in my region can attest to that. Since my first term, ilang hundreds of millions na ang nilagay ko doon sa mga stasyon. Dahil kailangan suportahan yung kapulisan. Now, last na ng chairman. Anyway, binanggit rin ni Napolcom with regards to the authority and power of the regional director in relation to these cases. Can we get the comment and commitment of the good regional director of Region 4A? Yung mga steps niya. And then, si Provincial Director, nandiyan naman si Harold Depositare. PD, Si PD magaling na chief of police ko yan nung mayor ako ng Santa Rosa, si Harold Depositare. So Yes. siguro you can give us some commitment, query of Congressman what will be, Congressman Chairman, Paduano. to be specific, what will be the steps, administrative steps that will be undertaken by the PNP while, ayan si RD, since the Napolcom, I will just like to repeat it, since Napolcom has mentioned about your authority with regards to this kind of cases within your organization, in your region, can I get your commitment and steps to be undertaken after this hearing? Thank you, Yes. Chairman. Yes, sir. Good morning again, Mr. Chairman, Thank the you. honorable members of the committee. Kagaya nung pinaggagawa ko nung nasalang po ako dito, I am always very cooperative with this investigation. And simula noon, hindi ko po tinotolerate ang mga wrongdoings ng mga pulis natin. You will expect the full cooperation of the regional director of PRO Calabarzon, sir. Thank you. Okay, thank you so much, Regional Director, saka si Colonel Depositar. So we'll be asking, okay ka na? Ano lang kasi, RD, okay naman yun. May commitment ka that you are not tolerating the wrongdoings of your people down below. Pero ang ano ko lang, yung mga iniisip mo na possible steps with regards to this? Yes, sir. After this, we will conduct investigation. As what I did nung previous hearings. Kung kailangan na i-dismiss ko yung pulis na gumagawa ng mali, i-dismiss po natin. Thank you, Chairman. Thank you, RD. Good enough. I am convinced with your commitment. Thank you. Thank you, sir.
Okay. General Rencia. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Good high noon, everyone. So, ang tanong ko ay address ko kay Herelia, yung team leader. Okay, Herelia. Master Sergeant, Police Master Sergeant Herelia. Ang purpose ninyo pag punta doon is bypass operations, kaya hindi kayo naka-uniform. Is that correct? Yes, Your Honor. Oh. Tapos, bakit yung purpose niyo is bypass operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Without the presence of search warrant. Hindi po doon ang bypass operation, sir. O bypass operations nga, ang operations niyo against the suspect. The bypass operation, sir, nangyari po sa... Hindi naman ito incidental to lawful arrest. Kasi, nandyan si Juan sa labas. So bypass operations. Pero bakit nandoon na kayo, nakapasok kayo sa bahay ni Mr. Kilaw? Kilaw? Mr. Kilaw? Yun po yung alleged nila sa amin, sir, na nagpunta kami sa bahay. Pero ang bypass operation po, nangyari po sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Hindi, nakita naman natin sa base sa kamera, nakikita natin, alauna 42 ng hapon, nakikita natin, sequence itong pangyayari. Mayroon 1:36 p.m., 1:43 p.m., 1:46 p.m., 1:59 p.m. up to 2:02 o'clock in the afternoon. Herelia, ako, 30 years and 5 months in the service sa serbisyo. Gusto ko lang kayo, ilang taon na kayo sa serbisyo? 13 years, Your Honor. 13 years. Hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Yun lang. Hindi yan naghihiram ako ng salita sa salida. Pero galit talaga ko sa pulis na maging agriculturist pa. Kung minsan magnakaw pa. Mahirap yun. Totoo yung sinabi ni Chairman. Doble na nga yung sahod ninyo. Doble na nga yung sahod. Bakit ganunin pa natin? Ako, when I was in the service, I have the principle na it's better to scot-free the guilty than to hang innocent party. Kung nakikita ko dito yung mapunta pa sana ng Canada. Pero paano yan makapunta ngayon? No? Nakasuot na ng yellow. PDL na. Persons deprived of liberty. Ako, dumaan din ako pagkakulong. Pinatungan pa yung ulo ko nung pag nagtago ako. Hindi ako marunong sinungaling. Pero bakit ito gagawin natin? Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin i-support yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga Ako never in my duty here in the Congress, sinusuportahan ko talaga yung mga batas na para sa PNP dahil galing ako dyan sa PNP. I belong to class 87 of the PNPA. Hindi naman ganun. Grabe, masasaktan na ako kung ganun ang maririnig natin sa pulis. Sino pa ba ang asahan natin, ang asahan ng mga taong bayan kung ganun ang klaseng pulis ang manuhay natin? Nakapasok kayo, hindi ba niyo alam na kung papasok ka na isang bahay tapos hindi ka armed ng search warrant, that is a violation of domicile? Is that correct? Yes, Your Honor. Alam mo ba ang penalty doon? Tinitik sa akin ni Sir Akop kasi nag-ano kami kanina. Violation of domicile. The penalty of prison correctional in its minimum and maximum period for a public officer or employee who, not being authorized by judicial order, shall enter any dwelling against the will of the owner thereof. Tapos nakikita pa namin doon. Alauna ko yung binanggit ko kaninang mga oras, hawak na ninyo ang suspect. Sa report, 7:18, doon pa lang ninyo nahuli yung suspect natin. Which. Dito,
Kung magsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga. No? Ako, dumaan ako ng pulis. Dumaan din ako pagkakulong. For 1 year, 18 months, 3 weeks, 47 minutes, and 36 seconds of the crime which I did not commit. Dahil pinagbintangan din ako. Pero hinarap ko ang lahat. Sa awa ng Diyos, maski ang kaso ko dito dininig sa Quezon City, wala akong kapit, wala akong kakilala, dismiss yung kaso dahil hindi ko ginawa. Nagsasalita lang ako ng totoo. Sana ganun. Ganun ang iano ninyo. Ang hindi ko na lang naranasan, yung mapasok sa Ward 24, yung hospital ng mga ulol. Pero malapit na siguro. O palagi na lang ang ganito bang maririnig natin sa mga kapulisan natin. Huwag naman ganun. Saka mga commander, si General Gasis, General Villaflor, lalo na si General Villaflor, kilalang kilala ko ito dahil nagkasama ko ito noon sa Region 10, Province of Lanao del Norte. Huwag naman ganun. Sisirain natin yung kinabukasan ng isang tao na wala namang kasalanan talaga. Imagine, naka-short, pero I consider it. Naka-short, naka-t-shirt, walang marka dahil magkandak nga ng buy-bust operation. Pero ang hindi ko matanggap, bakit nakapasok doon sa bahay ng suspect pagkatapos marami pang dinala? Hindi na po yung tama. Ang laki-laki na ng sahod. Mayroong mga general dyan. Ang laki-laki na 100 plus na ang take-home pay. Bakit pa ma-involve pa sa druga? Diyos, grabe. Kami ni Sirakop noon, magkano lang ang sahod namin is 1,900 pag-graduate ng academy. Si Sir siguro, 600 lang. Dahil he belongs to class 70. Oh. Ngayon, libo-libo na, limpak-limpak na. Okay. Thank you. That's all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Rehencia. Well, ang problem, hindi lang naman po yung CCTV eh. As a matter of fact, pag tinignan mo po yung mga, ngayon ko lang nababasa finally, yung mga pinadala sa akin kahapon na yung mga texts, katulad nung si Kent nag-text sa uncle niya. Ito po sinabi ni Kent, alas 2 ng hapon, 2:20. Uncle, may pumunta po dito mga pulis. May mga baril. Sinama po si Papa. Pumasok po sa bahay. 2:20 p.m. to ha. At yung cellphone, that cannot be denied. At ito magiging parte ng kanilang ebidensya. Bakit daw? Nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Nung chinek ko po, may mga nawawalang gamit po dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Kinuha mo ba ang pangalan ng pulis? Hindi po, uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Wag daw po akong titingin palabas. 2:20 to. So nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. At kung titignan mo triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung texts, todas na kayo dito mga kapatid. Todas na kayo dito. Aside from the criminal charges that will be filed against you, administrative, I don't know kung anong kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's the reason why we are trying to tell you over and over again, be truthful. Wala namang masamang umamin sa kasalanan kung nagkamali. Di ba? Pero yung suspect, victim, na ipakulong mo ng walang kasalanan, yun ang pinakamabigat niyong ginawa. Sinira niyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV. Ito yung mga may texts. Paano yung walang ganito? General Acop, Congressman Brian Yamzuan, you are acknowledged. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. May I ask the regional director, you have seen the video presentation, right? And you have listened to the testimonies of the persons or supposedly, allegedly victims of wrongdoings of your police force, right? Ganon din po siguro yung provincial director. Nakita mo rin yung ebidensya, narinig mo rin yung side ng mga resource persons natin na naging biktima ng mga allegedly by your policemen. Ganon din yung hepe at saka yung intelligence officer. Di po ba?
After seeing all of these pieces of evidence, matanong ko nga kayo, Regional Director, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Tinatanong ko po kayo, Hardy, after seeing all the pieces of evidence and listening to the testimonies of your people and of the alleged victims of your people, sino po kaya nagsasabi ng totoo? Hardy, will you please answer? Yes, sir. Ano ang yes, sir? Personally, kung akong tanungin mo, sir, may point yung kabila, may point din yung kabila. But then kung sino, maybe the court will decide who is telling the truth. Anong korte ang nagsasabi? Anong korte ang sinasabi mo? Wala naman sinasabi rito korte. Being the regional director of Tinatanong kita sa ang iyong personal opinion after listening to the testimonies and looking at the video which will apply, ano sa tingin mo? personally, sir, again, on my part, my point, yung kabila, my point din sa kabila. Alin ang mas magandang puntos? Following your logic. Akala mo kasi titigil doon yung pagtatanong ko eh. Alin ang mas magandang puntos? Personally, sir, parehas pa rin sila. Parehas. When are you retiring? I will be retiring this coming October 15, sir. Yes, and therefore, you will not be the one handling the administrative cases that will be filed against these people. Di ko alam, sir, kung may habol yung pag-file ng case ng pag-take cognizance ng Inter-IA, sir. Thank you. How about the provincial director of Laguna? What is your personal opinion? Sir, based on the records provided by the San Pedro City, sir. Hindi ko po sinasabi. Yung records na ng San Pedro, you listen to my question. Yes, sir. Ang tanong ko, nakinig ka sa testimonies ng iyong mga tao at ng mga tao na naging biktima ng iyong mga tauhan at saka yung video. Ano ang personal opinion mo? Sino ang mas may magandang punto following your regional director? Based on my personal opinion, sir, in the light of these allegations, sir, at mapapatunayan po yan na sila po ang nandyan, then we will conduct a thorough investigation, sir. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung gagawin mo eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong nasa isip mo ngayon? We will provide, sir, yung necessary steps, sir. I'm not asking what you will provide. I am asking, ano sa tingin mo ang nasa tama? Sir, Yung iyong mga tauhan o yung mga kuan? based sa record, sir, I will stand with the report, sir, ng ating PNP, sir, San Pedro po, sir. Okay. Yung chief of police, may I ask? Sir, we will wait for the Hindi ko po tinatanong yun. Ang tanong ko sa iyo, ano sa tingin mo ang nasa tama? Yung tauhan mo mismo o yung mga naging biktima? Sir, we will wait for the investigation po, sir. I'm asking for your answer. You want me to move to cite you in contempt for not answering my question? Ha? Tinatanong kita. Yes, sir. Sumagot nga yung mga nauna sa iyo, mas Yes, sir. senior pa sa iyo eh. Yes, sir. I'll whack you there. Ano ang sagot mo? Pareho pong may point yung sir, yung sa side po ng suspect and sa side po ng ating operatiba, sir. Following your RD. Mr. Vice Chair, ano po sa tingin ninyo? Your Honor, based on the object evidence and documentary evidence thus far, it appears that there is some credibility coming from the testimony of the private parties here, sir. Sa halimbawa po ay yung CCTV, mapapatunayan na naman yun na kung totoo yun, maliwanag na nangyari yung
allegedly huli doon kay Kilaw ng vicinity ng between 1:31 hanggang 2:30. At subalit doon sa kanilang mga sinumpaang salaysay, mga 7:30, 7:40 daw. Aming titignan yung pre-ops operation sa PIDEA kasi bago dapat magkaroon ng bypass operation, meron dapat coordination. Meron dapat intelligence case build-up muna bago mag-conduct ng bypass operation. At ito meron din itong pre-ops operation. Tatlong hanay na coordination dapat sa PIDEA na ginawa. At hindi naman ito surprise, hindi naman ito on the spot. Mukhang sinasabi nila pinag-isipan na nila ng matagal. Kaya dapat may coordination. These are just preliminary observation. May mga issues na hindi pa natutugunan, Your Honor. Thank you, Mr. Vice Chair. Ang dahilan kung bakit ganun ang tanong ko, para maturuan ko kung sino man po yung mga naging biktima, kung saan nila ipa-file yung kaso. Kasi kung ipa-file ko yung kaso doon sa regional director, ay hindi ko na ipa-file. Kasi bias na yung opinion mo, Mr. Regional Director. Tama yung sinasabi ni Vice Chairman. Kaya I would advise yung Attorney Leonardo, kayo po ba magfa-file ng kaso o hindi? Kung kayo magfa-file ng kaso, huwag nyo nang i-file sa Regional Director yung kaso. Kasi bias na Kitang-kita naman Any person in his right mind after seeing this, knowing that the CCTV will not lie, papaboran ko yung mga nagrereklamo. And in the spirit of transparency, yung unang kaso kung bakit nasusundan ito ay dahil doon sa kaso na nangyari sa Antipolo. At na-dismiss yung mga involved doon. So in the spirit of transparency, I will see to it na yung mga taong yan ay madidismiss at mapapailan ng criminal case as I did doon sa mga pulis na nag-operate doon sa syudad ng Antipolo.